Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Anong gagawin mo kung may maengkwentro kang oso? A. Tatakbo ka ba? Or B. Aakyat ka ng puno? Kung ang sagot mo ay B. Aakyat ng puno, pues, diyan ka nagkakamali. Ang mga oso kasi ay bihasa sa akyatan, kaya siguradong maaabot ka nito kahit nasa tuktok ka pa ng puno. Ayon sa mga eksperto, ang dapat mong gawin pag may oso ay dahan-dahang lumayo at huwag kang titingin sa mata nito. Kapag nakipagtitigan ka kasi sa oso ay tanda ng hinahamon mo sila ng away. Kung tutuusin, ang mga oso ay madalang at bihira lang na umatake ng tao. Pero kung may makasalubong ka na oso na may kasamang anak, yan ang dapat mong layuan. Agresibo kasi ang mga nanay na oso kaya gusto nilang protektahan ang kanilang anak. Okay din sana kung gumawa ka ng malakas na sigaw o anumang ingay para takutin palayo ang mga oso. Sumigaw ka dapat na parang Ann Curtis para matakot yung oso. Marami ang hindi nakakaalam pero ang kabayo ay isang napakadelikadong hayop. Ayaw mo maniwala? Hintayin mong masipa ka ng kabayo para maranasan mo kung bakit sila delikado. Payo ng mga eksperto, huwag kang lalapit sa likuran ng kabayo para hindi ka nito masipa. Ang pinakaligtas na paraan sa paghawak ng kabayo ay lapitan mo muna ito sa harap kung saan ka nakikita ng kabayo. Sa ganung paraan, hindi mahugulat sa iyo ang kabayo at iisipin niya na wala kang masamang intensyon. Noon kasi, iniingatan ng mga kabayo ang kanilang likuran dahil doon madalas umaatake ang kanilang kalaban. Ang isa pang magandang tip para maging maamo sa iyo ang kabayo ay dapat mo itong kausapin sa malumanay at mabait na tono ng boses. Alam mo kung ano pa ang isang delikado? E di, pugita. Masarap silang panuurin at masarap din namang kainin. Pero wag na wag kang makakaisip na ilagay mo to mismo sa iyong muka. Napakalakas kasi kumapit ng sucker ng pugita at meron din silang matulis na tuka na parang katulad sa parot. Pag kinagat ka nito, siguradong maiiyak ka sa sakit. Ito ang naranasan ni Jamie Bichelia matapos niyang paglaruan at ilagay ang pugita sa kanyang muka. Akala niya ay okay lang ang lahat nang bigla siyang kagatin ng pugita kaya ang resulta, namaga ang kanyang muka dahil sa kamandag. Naisugod tuloy siya sa ospital. Simple lang ang moral lesson. Huwag na huwag mong ilalagay ang pugita sa iyong muka. Ito na siguro ang pinakadelikado at kinatatakutang hayop sa buong karagatan. Ang mga pating. Buti na lang at ang mga pating ay hindi sanay kumain ng tao, kaya naman madalas ay hindi nila tayo pinapansin. Kung minsan, nagiging curious ang mga pating kaya sila lumalapit para kagatin ang binti ng tao. Kumbaga sinusubukan nila kung pwede ba nila tayong kainin. Pagkatapos nilang kagatin ang binti ng tao, madalas ay umaalis na ang pating at hindi na bumabalik para tapusin ang kanyang kinagat. Kumbaga parang na-curious lang siya sa lasa ng tao kaya kanya kinagat. Ayon sa datos ng mga eksperto, meron lang isa sa bawat 4 na milyong pagkakataon na maka-face to face mo ang pating. Kaya dapat, hindi tayo matakot dahil bihira lang itong mangyari. Para maiwasan mo ang pating, syempre, huwag ka na lang lumangoy sa dagat. Huwag kang pupunta sa mapuputik at madilim na tubig dahil mahina ang mata ng pating sa ganitong lugar, kaya baka mapagkamalan ng pating na pagkain niyang paa mo. Kapag may lumapit sa iyo na pating, huwag kang tatalikod. Dapat ay harapin mo sila para ipakita na hindi ka pagkain at handa kang lumaban. Ayaw kasi ng pating na lumapit sa pagkain na handang lumaban. Panatiliin mo lang na patayo ang posisyon mo habang lumalangoy. Wala kasing ibang hayop sa dagat ang nakatayo kung lumangoy, kaya mawiwirdohan sa iyo ang pating at mawawalan sila ng gana na lumapit sa iyo. Sa huli, kung ayaw kang tantanan ng pating, dapat mo itong suntukin sa nguso o di kaya ay sipain mo ito sa mata at hasang. Yun kasi ang pinakasensitibong parte ng pating kaya ayaw nila nang may sumusuntok doon. Tela ang toro. Kung tutuusin, aatakihin naman ng toro ang kahit ano basta nakita nilang gumagalaw. Ibig sabihin, babanggain pa rin ng toro yung tela kahit anong kulay pa yan. Susawagin nila yan kahit kulay berde,
dilaw at kahit mukha pa yan ng jowa ng baka. Kapag inatake ka ng toro, huwag kang magkukunwaring patay dahil sa mga oso lang yun gumagana. Kung ang sa pating dapat ay makipagtitigan ka, huwag mo yun gagawin sa mga toro. Iisipin kasi ng toro na hinahamon mo siya ng away pag nakipagtitigan ka, kaya mas lalo ka nitong aatakihin. Huwag ka rin tatakbo agad dahil mas maiinganyo ang toro na habulin ka pag pumaripas ka ng takbo. Tumakbo ka ng pazigzag dahil mahihirapan ng toro na sundan ang iyong direksyon. Ang isa pang dapat mong gawin ay dahan-dahan kang lumakad palayo sa toro papunta sa ligtas na lugar. Pwede mo ring tapunan ng anumang bagay ang toro para ma-distract. Hindi lahat ng cute at maliit na hayop ay ligtas mo nang mahahawakan. Gaya na lang ng squirrel. Delikado ang mga daga na ito dahil pwede ka nilang mapasahan ng sakit gaya ng leptospirosis at Lyme disease. Kaya nga pinapayuhan ng mga tao na huwag pakainin ang mga squirrel dahil baka masanay sila sa tao at palagi na silang manghingi ng pagkain. Gusto mo ba yon? Aatakihin ka ng napakaraming squirrel. Ganon din sa ibang hayop. Huwag mong sanaying bigyan ng pagkain ang mga unggoy dahil nagiging agresibo sila kapag malapit sila sa tao. Kaya sa pakainin mo ang squirrel, mas maganda kung magtanim ka ng puno na namumunga ng prutas para merong kainin ng mga hayop. Para sa last nating pagkikwentuhan, mukhang mahirap isipin na pati ang mga pusa ay kasali sa listahan ng delikadong hayop. Ang mga pusa kasi ay pwedeng mangagat, mangalmot at pwede ka pang mahawaan ng rabies. Maski nga ang dila ng pusa ay pwede kang masaktan. Ang dila kasi ng mga pusa ay may maliliit na tinik na parang katulad sa panguskus ng brush. Mabisa ito sa tuwing dinidilaan nila ang kanilang katawan, parang suklay na lumilinis sa kanilang buhok. Pero paano naman ang mga higanting pusa? Nakita mo na ba kung gaano katindi ang kanilang dila? Halimbawa na lang nito ay yung dila ng cheetah. Kapag hinila mo ito, makikita mo ang dila na ubod ng talim na pwedeng makasugat sa iyo. See there, let me stop. See, look at that. See that? Blood on my arm. Importante sa mga pusa ang may ganito katalim na dila para kaya nilang kainin ang maski buto. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, sana ipindutin mo ang subscribe button. Dahil pag hindi ka nag-subscribe, magagalit sa'yo yung cheetah na to. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Avi Maige. Hello rin kay Ethan Quade Coro. What's up kay John Laden Ligad. Shoutout kina Chedisaurus Rex, Mamila at Daddy Lo. Happy birthday kay Angel Rose Claridad. At kina Ayana Valen, Amaris Calix Clemente at Achilles Mangilin. Maraming salamat sa inyong panunod. Now see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!